about life indication. Hopefully, you are here. You are part of it. First, they grow in prayer. Ang example ito po, ito paroon. They grow in prayer. And because they grow in prayer, there is an increase in number of mass floors. Ano unang indication ng growth? There is an increase of communion. Hindi lang sila nagsisigma, nag-communion sila. Kapag niya, so ibig sabihin, hindi lang yan nakikiupo. Hindi lang yan nag-aantay ng oras. Talagang gusto niya sabihin mo kung ano ang tayo. You have to understand that you are nourished by what you receive. You grow when you give. You are blessed by doing what is good. And you are remembered by your God. Ulitin natin. You are nourished by what you receive. You grow when you give. You are blessed by doing what is good. And you are remembered by your God. You cannot grow, you cannot nourish if you do not receive. And we all know, God said, unless you eat my body and drink my blood, you have no part in me. You want to be nourished, and you want to be the type of person God wants you to be, you must allow God to nourish you. Receive communion. Sasabihin ni Vic, Father, wala nang roster. Bakit? Ang dami ang ako niya. Then, the second stage of growth is when people give. They give. Kaligayahan ng aming mga greeters and collectors pag sila yung nagbibigyan. Bakit hindi ako piso? Dumarami natin. Ay, may piso. Ay, may pwede na. Simple words. Pag dumataas ang collection, then people begin to become grateful. Grateful does not mean you say thank you. Grateful in Tagalog is tumatanaw ng utang. Tumatanaw ng utang na loob. Ang utang na loob, hindi yan nababayaran. Tinatanaw. Nakapala yan? Tinatanaw. Dahil sila tumatanaw sila ng utang na loob na sila ay naghahandog. Kaya nga, kung ang iyong paghahandog ay hindi dala ng iyong pagtanaw ng utang na loob, hindi yan thanksgiving. Ang tawag yan, donation. Ang thanksgiving is a product of what? Your gratitude. Your gratitude. Mahirap yung nagbibigay ka dahil napilitan ka lang dahil yung katabi mo nagbibigay. Di ba ba? Pangatlo, you receive communion, you give, and third, you serve. You serve. Namumulong ka, nagbibigay ka, nag-giving ka. Because you know, your contribution, your almsgiving, is not enough as an expression of your gratitude. Dati, ako lahat. Tapos, may nag-volunteer na mag-lay minister. Kahit doon lang sa oras mo kaya sila nagsisimba, kung alas 10 ka na nagsisimba, o at least, pwede ko mag-serve na lay minister na kahit kaya ko lang. Di ko ba? Hindi ko na-expect na yung buong misa ng maghapon na hindi. Mag-serve ka. Mag-serve ka. Look at these three simple indications. You receive, you give, and you
Nasaan kayo? Nasaan kayo? Makuha niyo? Mahirap yung tumulong na nakuha niyo, hindi ka nag-aama. Mahirap yun. Mahirap yung iyong mga anak, kain lang ng kain, pero hindi mo bibigay. Diba? Pinatapos mo ng college, hanggang ngayon, pakainin mo ka. Hindi nag-aabot. Hindi pwede. Hindi sila natuto. Hindi sila natuto. Hindi pwede ninyo mga anak. Simula ng maliit, pinapakainin ninyo. Ngayon lumalaki na, kakainin mo kayo. Pinagtapos nyo ng trabaho, hindi pa lang nag-aabot. Ano ibig sabihin nun? Wala silang utang. Di ba? Mahirap yun. At higit sa lahat, hindi ba sila nagbibigay, pinapakain nila. Isipin niyo, retired na yung iba, yung pension pa nila pinagastos ng anak nila. Hindi mo karami yun. Magalit na sa akin mga anak dito. Di ba? Hindi pwede yun. Kasi pag kayo ay nakatapos na ng mga magulang nila, tapos na obligasyon nila sa inyo. Kung gusto niyo magpaaral, kayo magpapastos. Hindi pa yung pension nila, kukunin niyo pa. Dapat kayo na mga anak ang nag-aapon. Di ba? Para palagpag kayo. Dapat nag-aapon ng mga anak. Nag-aapon. Kung yan ay 20 hanggang 29, baka sabihin, hindi pa ako makapagod ha, nag-iipon pa ako ha. Pero at least, hindi siya humingi ng pamasahe sa iyo. Di ba? Nagtatrabaho na, sa iyo na nakikita mo sa akin. Hindi. At the age of 30, dapat nagtatrabaho ka yan. Kahit hindi mo hinihingi. Why? It is a normal process of growth. Pagkatapos niya magkaroon, dapat hindi yan pagulong-gulong. Nagsisimula na yan magtrabaho sa bahay. Nagsisimula na yan magtrabaho sa bahay. Dapat hindi na yung magulang. Dapat hindi na yung magulang. Dapat siya na pagsasabi, ma, ako na niya. Ma, ako na niya. Pa, ako na niya. Ako na niya. Hindi na magulang pa maglalaba para sa kanya. Hindi yung magulang pa magluluto para sa kanya. Hindi po ba? Dapat siya na naglilingkod. Hindi niyo pwedeng paghiwalayin ang buhay sa tahanan at buhay sa loob ng simbahan. Kaya nga, doon sa simpleng tatlong bagay na yun, ano ang inaasahan niyo sa pang-apat? Then they begin to correct what is wrong in their lives. They receive, they give, they serve, and the fourth is, they correct what is wrong in their lives, or they repent from their sins. Anong sabi? 3 Sundays ago, unless you repent, you will perish. Unless you repent, you will perish. I do not know if you know this study. There is a recent study that if your children are lazy, please listen. If your children are lazy, children will be beggars. This is the recent study. What do you mean by beggars? They will be dependent on dole-outs. Mayaman, mahirap. If your children are lazy,
the grandchildren will be beggars. Kaya hindi pwedeng tamad ang anak. Di mo ba? Hindi pwede. Bakit hindi naman ako tamad? Madali na ako mapagod. Hindi pwede. We receive, we give, we serve. And the fourth stage in our Christian life is we turn away from sin, or else we will perish. What is the goal of Lent? What is the goal of Lent? The goal of Lent is not prayer, fasting, thanksgiving. That is the discipline. The goal of Lent is the first thing you heard in Ash Wednesday. Repent and believe in the gospel. Di ba ba? When you say repent, you turn away from sin. You turn away from sin. And who are the five people, five types of people who cannot turn away from sin?